nagtatago, pero kami daw ay politiko. Hindi po. Mga member po ng UPI, mga retired general ho yung mga yan, mga retired police, mga iba-ibang sektor, mga kabataan, yung mga seniors, yung mga iba-ibang affiliations. So hindi ho kami mga politiko. Nag-imbita ho, iniwasan po namin ang mag-imbita ng politiko para hindi po makulayan yung ating tipo ngayon. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Magandang gabi, magandang umaga. Kung ano mang oras ninyo napanood itong aking vlog. So marami pong salamat sa inyong tiwala at pagsuporta sa mga bagong pasok dito. Marami pong salamat sa inyong pagpindot sa subscribe button. Marami pong salamat sa inyong suporta at maraming pong salamat sa inyong pagtambay saglit dito sa ating YouTube channel, sa ating mga datihan hong mga subscriber ho dyan. Shout out po lahat ho kayo sa ating mga silent subscriber o sa ating mga datihan o nagko-comment ho dyan. Appreciate ko ho talaga yung comment ninyo na hindi ko naman talaga sabi na titigil ako dito sa pagbablog. Yung time lang yun kahapon na sabi ko parang ayoko mag-vlog o sabi ko pass muna ako sa vlog kahapon kasi nga nangyari nga nitong nakita nyo naman kung ano ang ano natin mga nangyari doon sa ating mga upload. Sabi ko parang nagsawa, so sabi ko i-ano lang muna natin, ilaylo lang muna tayo. Ako ang maglaylo. Kasi alam ko naman na hindi lahat talaga ang mga video natin. Paliwanag ko lang konti ha. Baka sabihin nyo, nagpapaano ako doon. Parang nagpapakagat lang ako sa inyo. Hindi ho. Ang sabi ko maglaylo lang. Ako ang maglaylo. Sabi ko baka mamaya nagsawa na. Minsan kasi mayroon din nagkaroon kasi na mayroon din kasi ang problema ang YouTube. O naisip ko rin yun na baka mayroong mga glitching ba ang YouTube. Tama ba? Ang pagkasabi ko. Kasi nga minsan kapag ganun ka bagal ang aking mga video, nakikita ko kasi doon na baka may kasunod ako mga tawag nito yung hindi ako pwedeng mamonetize yung video ko dahil doon sa copyright. So tinitingnan ko ang aking mga email, wala naman akong copyright na nakaano sa akin na yung video ko na bawal. Kasi ganyan ang pakiramdam ko na naobserbahan ko lang sa aking YouTube channel. Sabi ko, bakit na? Ano nangyari? Ba't ganun ka bagal? So, pagdating ng mga sunod na araw, magkaroon ako ng mga ganun. Sabi ko, kaya pala, siguro ganun. So, unti-unti ko yung i-edit yung o gawin ko ng action yung mga yung pag na-restrict ako. So, ma-okay naman siya. Pero itong huli lang, wala naman akong mga restriction talaga natanggap. Wala akong email Wala akong natanggap na ganito ang problema sa mga upload mo o kaya yung mga previous ko pa mga upload nung noon pa. Sabi ko, wala man ako Wala man akong nakita dito na talagang mayroon akong na-restrict ako sa mga upload ko. So yung kahapon muntik ako noon. Dahil nga doon sa inaksyonan ko yung babae na yun. Kasi nagmumura kasi siya. Pero nakalusot naman. Nakaano daw nila, in-evaluate nila, so okay naman. So natuloy ho yun, napanood ninyo yung video na yun. So ito ngayon, itong vlog na to, ang tema nito yung pag-rally naman dito sa mga taga UPI na mga ex na mga kasundaluan ito, mga generals, mga colonels, yung mga official ba na sila, na mga retired na, pero mayroon silang sa Bisaya pa pagkabana. O bago natin pag-usapan yan, shout out muna sa ang lugar diya sa San Carlos, Pilar, Bohol. Shout out po sa inyong lahat, sa mga kaigsuunan sa mga kaparyentihan, mga silingan, o sa mga kapwa Bulaano na nag-migrate sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao, at lalo na sa mga Bulaano na nag-migrate din sa ibang bansa. Kagaya ko, nandito sa Spain, isang OFW na nagtatrabaho po dito sa bansang Espanya na ito, naghanap buhay din. Okay, balik tayo sa tema. Ito si General Poques. Naano ko dito, nahuli na ho ito Pero sa kanyang pagkahuli noon, hindi rin siya pinaghinaan ng loob dito na lumalaban pa rin sa gobyerno. Dito ko ginawang isa to sa mga inspirasyon ko, mga ganitong klaseng tao na hinuli na nga
pero hindi sumusuko. Kaya dito pagbablog ko, hindi ko sinabi na susuko ako dito kasi sa ngayon kasi nakikita ko ang mga bana ba, ang ano sa bansa natin ay unti-unti nilang kakasuhan, i-down yung mga social media. So para sa akin, sabi ko, sino pa ang pwede dito magsalita? Kung hindi tayo lang naman eh. Nagsalita nga ako dito isa akong OFW. Paano na kaya yung nandyan sa Pilipinas? Kayo mismo, na mayroon ako ditong kaibigan kay Mama Jana Flores. Ma'am, shout out po sa inyo na isa pala kayong professional nurse. Pero ayan, sumasama sa nagrarally para sa kapakanan ng ating bansa. Saludo ako sa mga ganitong klaseng mga taong professional, babae, nakipaglaban, walang takot na hinarap itong itong corruption sa Pilipinas ngayon. Ako nga sabi ko dati hindi ako nakikialam dito, hindi ako nagkukomento dito sa nangyari sa Pilipinas. Pero nung sabi ko, bakit di tayo magsalita? Gamitin natin ang ating mga social media. So dito sa shoutout ko dito kay Mama Jana Flores na isa hong nurse. Believe ako dito na mayroon talaga siyang malagkit ba na paningin talaga. Hindi para sa sarili niya, hindi para sa sariling kapakanan, sariling interest, kundi sa buong bayan. At ito ngayon, kasama ho dito sa rally ni General Poques na sabi ko nga, ito yung isang general na to na hindi natatakot, na hinuli na ni Bongbong Marcos at patuloy pa din ang kanyang pakipaglaban dito. Hindi takot. Kung sino man yung mga general dyan, mga kernel na sumasama dito, yung mga tao na doon na inulan, didaanan ng malakas na ulan, pero hindi sila natitinag dahil gusto nilang iparating sa gobyernong ito na hindi talaga pupwede yung nangyari na ganito na corruption dito, kawat dito, kawat doon. So, ito yung ginawa kong opinion ngayon. Sabi ko, ito na i-vlog ko na rin to si General Poques na kahit pa anong gagawin sa gobyernong ito, anong gagawin sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi talaga to natitinag. Palaban talaga to siya. At meron pa isang general kanina na nakikita ko na naglabas din kanilang sentimiento. General ba yun o kernel? Parang general din yata. Ay saludo ako sa mga klaseng ganitong tao na hindi bale na ang kanilang siyempre mga official ho yan noon. At ngayon may mga retirement pay yan, hindi nila alintana yung mangyari sa kanila. Kasi nandyan sila. Hindi ho sa sariling interest nila yan ha. Hindi na mga politiko yung mga yan. Hindi ho sila kakandidato ng mga posisyon itong darating na eleksyon. Ang kanila lang talaga transparency ang gusto nila. Nakikita nila sa panggobyerno ni Bongbong Marcos kung paano talaga ito winaldas ang pera natin. Yan naman talaga pinaglaban nila Yan naman talaga ang kanilang hinanakit ngayon sa gobyernong ito na grabe ang korupsyon at ito ang problema sa gobyernong ito lalo na sa presidente kasi walang pakialam. Itong presidente na to, ang kanyang mga galamay, ang kanyang pinapagapang. Diktahan na lang niya, presidente siya. Diktahan na lang niya, gawin mo to. Gaya nung napanood niyo lately lang na audio na inutusan niya ito si Boyeng Remulla. So, ako, para sa akin, sabi ko, itong mga klaseng tao, ganitong mga general na yun, alam ko naman, ginigipit din yan sila. Alam ko kung gaano kahirap yung sitwasyon nila ngayon kasi sila nandyan na sa estado na ini-enjoy ang kanilang pagre-retire. Ini-enjoy ang kanilang buhay ngayon, naisip nagre-retired na sa gobyerno. Pero hindi nila masikmura itong nangyari ngayon sa ating bansa. Pero sa pananaw ko rin sa iba, hindi rin nila naintindihan itong sitwasyon nitong mga general ngayon. Ano bang gusto sa gobyerno ngayon? Yung mga active na ba ang gusto nilang mag-alsa balutan na talaga sa gobyerno? Kasi itong mga general na to, sabi ko nga noon pa to na itong mga retired na to, may mga koneksyon ho yan sa loob na mga active. Hindi ho yan sila na nag-retired lang niya na totally zero sila dyan. Kanilang mga binipisyo ho dyan. Wala na silang pakialam nun kung tanggalan sila o ibigay ang kanilang binipisyo.
Samantala tungkulin ho sa gobyerno ho yan na ibigay ang kanilang mga benepisyo kasi nagserbisyo ho sila para sa mamayang Pilipino, nagserbisyo ho sila para sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya lang ito pagdating nitong administrasyon ni Bongbong Marcos, dito natin nakikita na itong pagserbisyo nila noon, binaliwala nitong administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos may sariling kapakanan kasi. So saludo po ako sa mga kasamahan ni General Poques, itong UPI, United, ano ba tong, ano niya? Maraming salamat sa inyo, sir. Dahil kayo po, hindi kayo nanahimik dito kay Bongbong Marcos. Ano man ang mangyari sa inyo, gipitin man kayo, hagupitin man kayo, ang importante sa inyo na iparating na ang inyong suporta sa taong bayan, nandyan ho kayo lagi. Kaya kaming mga nasa ibaba, kaming mga OFW na nakikita namin to, lakas loob din namin tong, lalo ako, lakas loob ko to ihayag na hindi ko talaga masikmura itong gobyerno na to, sa totoo lang. Kasi hindi ko kakayanin tong ganito eh. Hindi ko to nakita. O sige, nandoon na yung mga korupsyon noon pa. Pero nung dumaan ng presidente na nadatnan ko na naintindihan ko yung mga patakaran nila, hindi man ganito ka korupsyon talaga. Grabe na lahat na lang ng mga connection dito ginagawa na talaga para magsirain lang tong si VP Sara talaga na para hindi na makatakbo sa 2028. Inimpeach na 2 beses, andyan na nga sa impeachment, gusto pang siraan. Ano pang gusto ninyo? Si Tatay Digong nasa kulungan na nga, pinadeport nyo na nga sa Pilipinas. Wala na nga sa Pilipinas, lahat na lang ng mga sablay ngayon sa gobyerno, ang kanilang batuhan ng problema, mga Duterte pa din. So hindi ko na talaga tumasikmura. Sabi ko, grabe naman, baga ganito lang pala ang inyong nakikita sa inyong panggobyerno ngayon na wala kayong tiwala. So kayo na mismo ang kusang aalis. Kasi hindi ho ito maganda para sa amin na nakikita na puro ayan sa impeachment ngayon. Ang daming nakikita ko talaga dihado itong si VP Sara dito sa mga abogado ko, no. Grabe, bilib na bilib sila doon sa mga, siyempre sila, grupo nila yon. Ako naman, nakikita ko naman dito, lalo tong ginawa ngayon ni Chis Escudero. Fair naman. Wala naman ako nakikita dito na bias si Chis Escudero. Kaya lang, may napansin ako dito, baka mamaya, pag-initan din to ni Bongbong Marcos ito, Chis Escudero. Di ba, nainok ko to na may gustong tanggalin si Chis Escudero. Kaya lang, choice nila yon. Pero sa akin dito, okay lang kung nandyan siya. Siya ang magiging presiding officer kasi nakikita ko naman na fair naman ang kanyang pag-handle dito sa impeachment trial ni VP Sara. So, balikan ko ang pinaka-main topic natin dito. Ito si General Poques at sa mga kapwa niya, mga kasamahan ng mga colonel, mga general, kapwa general niya. Malaking saludo ako sa inyo, sir. Ipaglaban nyo ang Pilipinas na hindi kayo ang sarili ninyong interes ang pinaglaban dito kung hindi ang mamamayang Pilipino. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa sunod na mga ating reaksyon dito. God bless.